Okay. Yan. Malinaw ba? Malinaw? Sorry i-cut ko na doon kasi parehong PLDT tsaka Converge hindi tumatakbo na maayos kaya nakakabwisit. Anyway, grabe no. Nakakagulat yung mga amounts na ginawa ni Sara Duterte. Tsaka yung feeling ang lala nung yung manipulation ba? Yung pagmamanipulate nung sistema. For example, yung report na dapat sa 2022. So 'di ba kasi namigay daw ng confidential funds sa 2022, namigay daw ng mga pondo sa mga informants, etc., etc. Pero yung acknowledgement receipts pang ibang date. Tapos yung date na inilagay ay pang 2023 instead na 2022. Tapos meron pang issue na yung mga walang acknowledgement receipts na walang date mismo. Oo, parang parang hindi siguro nilagyan ng date para kung kailan na lang siya isasubmit, doon na lang. Doon na lang. So, halimbawa, kumbaga, in advance ang pirmahan, parang ganun ang dating eh. Tapos saka na lang lalagyan ng date pag kailangan ng lagyan. Ang malala pa, mga kababayan, yung submission nila was after 1 year. Ang tagal ng submission nila. Open date, na nga tuwi siya sa Secret Field. Open date nga. Malala eh. Tapos, dito ako na-weirdohan eh. Yung mga bagay na kailangan na pwede mong bigyan ng acknowledgement ng OR, official receipt, or sales invoice, either of the two. Hindi nila sinumitehan. For example, mga babayan, yung pagbili ng medicines, may OR yun eh, lalo kung maramihan. Pero hindi nila in-OR, in-acknowledgement receipt nila. Pagbili ng mga chairs, tables, and desktop computers, may OR yun. Kasi binili mo sa tindahan eh, hindi naman magbebenta siguro ang sari-sari store ng desktop computers, 'di ba? Unless yung ang tindahan, 'di ba? Pero walang OR. So ngayon mga babayan, ito pa, meron pa yung hindi tinanggap yung audit observation memorandum, hindi nila ni-receive, pero ang ginawa nila, hindi nila ni-receive, pero at the same time, nag-submit sila ng revised. So, ibig sabihin, maski sila sa OVP, alam nilang may problema. So, ang lumalabas kasi doon is, sige, parang gusto nila sabihin, hindi na namin tatanggapin yung memorandum mo. I-revise na namin, hindi ko pa hinihingi, i-revise na namin, ganyan. Ganun na lumalabas doon. Kasi hindi lang ni-receive eh. Nagkaliwaan sila eh. Actually, di pa nga kaliwaan kasi hindi nga ni-receive. But anyway, so yun nga. Ang daming issue. 4 quarters actually, wala pa ng 2024 kasi wala na silang confidential funds sa 2024. Yung 4 quarters na lang ng 2024 ang wala. So, delikado. 4 quarters ng 2023 pala ang wala. So, yung first quarter pa lang, marami na sila nakulimbat. Mayroon pang, yung fourth quarter ng 2022, marami na sila nakulimbat. Meron ka pang first quarter ng 2023, second quarter ng 2023, third quarter ng 2023, tsaka fourth quarter ng 2023. Kung pare-pareho ang sistema nito, meron ka ng problema. Ang hirap depensahan nito. Hindi ko alam paano ito depensahan ni Sara Duterte. Mas mga senador na kaalyado niya. Wala nga tumayo, di ba? May tumayo ba nung before ako po sumalang? Kasi simula nung sumalang ako hanggang matapos walang tumayo na senator judge. Siguro nung before siguro before siguro ako sumalang kasi 10 o'clock nag-umpisa, 'di ba? Nakasalang ako 11:30 na. Siguro before ako sumalang, merong mga nakapasok, merong mga senator judge. Pero nung simula na pumasok hanggang matapos, wala eh. Walang senator judge na tumayo. Wala rin maski nung 10 o'clock to 11. Kung wala, mahirap kasi talaga depensahan yun, guys. Mahirap kasi talaga depensahan ng dokumento. Kahit si Aimee, walang tumayo. Ay, shucks. Wala, mahihirapan sila. Yung sa grave threat, medyo pa yun eh. Na-imagine ko, pwede mo pa rin talagang manipulahin yung sa grave threat. Pero itong sa confidential funds, mahirap to. Kasi ang kalaban mo dito, papeles. Lalo sa bank statements. Baka feeling ko matameme na yung mga senator judges sa bank statements. So, kung wala talaga, siguro bukas magkakaroon na kasi napansin na natin walang tumayo eh. So baka bukas magkaroon. Pero kung yung ngayon, olats. Papeles kasi. Basta papeles, ang hirap labanan ng papeles. You take it as it is eh. It's either questionin mo ang COA, sasabihin mo, mali, palpak, di palpak. Peke yung dokumento nila. Or sasabihin mo, na palpak yung pagkaka-interpret. Or pagkaka-audit.
Kaso, saan? Paano mo sasabihin yun? Baka sa cross. Baka ganun na lang. Sa cross, sasabihin nila, mali yung pagkaka-audit, mali yung proseso, mali yung interpretation sa COA Circular 2015. Baka ganun. Baka sa ano na yun, sa cross na yun. Pero, mahirap to. Mahihirapan ng defense dito. Na-imagine ko, wala na naman ako. Ayun, sa grave threat, pwede mo nga sabihin na spliced, mali yung interpretation ng grave threat, or walang grave threat, etc. etc. Pero sa confi funds, ang hirap. Ang hirap. Tapos yung sitwasyon pa ni Michael Poa, paano niya ilalagay? Paano yun, guys? Paano mo didepensahan yung bagay na ikaw mismo ang gumawa? Pero dapat nga, kaya mo i-depensahan yan eh. Pero paano kaya niya ilulusot yung sarili niya? Yun yung ano sa akin yun, question. Paano kaya ilulusot ni Powa yung sarili niya tsaka si Sara Duterte sa sitwasyon na to? Lalo pag pinatawag siyang witness, huwag natin kalimutan, siya ang chief of staff ni Sara nung siya ay nasa DepEd. So alam niya lahat yan. Alam niya lahat yan. Pag pinatawag siyang witness, paano na? So, mahaba-haba itong sa confidential funds, 30 days ang naka-allot dito eh. Sa grave threat, 11 days lang. Dito, 30 days. So, marami-rami pang pwedeng kalkalin dito, guys. No joke, no joke. Tapos yung taba to? Sa personal bank account, sa ill-gotten wealth, pwedeng ipatawag dyan si Mans Carpio mismo. To explain lang. Kasi alam nyo mga babae ng mga asawa, hindi yan pwede mag-testify against their spouses. So, pero siguro doon lang sa status ng kung bakit dumaki ng ganun. To explain lang bakit ganun yung laman ng bank account niya, etc. etc. Baka doon na ilalabas yun. Tsaka sa tax report. But let's see. Let's see. Kung ako si Sara Duterte, kakabahan ako dito sa confidential funds. Imagine, sa sobrang kabado ni Powa, siya mismo ang tumitingin sa ebidensya. Siya mismo ang tumitingin doon sa binabasa ng witness. Di ba? Kabado siya. Kabado siya. Gusto niya makita talaga. Mahirapan si Powa dito. No joke. No joke. At sana mga babayan, habang pinapanood ito ng mga kababayan natin na Duterte supporter, medyo buksan-buksan nyo naman ang mga isip nyo. Huwag tayo masyado close-minded. Hindi ito, kasi minsan kinukumpara ng mga DDS yung narinig ko to one time sabi ng mga DDS. Bakit si Apo Lakay, din naman, nagnakaw rin naman ng marami, bla 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 bla. Pero yung mga kaso niya, lahat, ganyan. Hindi pa naman tapos lahat ng mga kaso. Pangalawa, hindi siya nagnakaw. Kasi wala naman siyang wala namang criminal case na nakapag-convict kay Apo Lakay. Tsaka pati kala sa mga Marcoses, wala namang criminal case na nakapag-convict diyan eh. So hindi sila magnanakaw. Number 1. Number 2, yung mga kaso na napagpanalunan ng mga Marcoses, dumaan to ng litis ng higit sa 20 taon. Iba nga 40 years na hindi pa tapos eh. 'Di ba? Yung iba nga 40 years na hindi pa tapos, yung iba ngayon pa lang nadidismiss. At saka totoong kaso to, hindi ito impeachment, as in mga kaso talaga sa korte. So, mali kayo doon, DDS. Mali kayo ng comparison. Yung unang-unang criminal case na hinarap ng mga Marcoses was in 1990 something. Yung RICO case sa Amerika. Racketeering yun eh. Sa US. Dismissed yun. Dismissed yun. Tapos yung graft and corruption ni Madam Imelda, nasa Supreme Court pa hanggang ngayon. Actually, dapat nga nung panahon pa ni Digong, tapos na yan eh. Kasi, di ba? I mean, ayaw ba nila isettle yun? Ayaw ba nila tapusin yung kaso na yun? Para definitively, masabi na talaga ng mga dilaw na magnanakaw ang Marcoses. Kaso hanggang ngayon, hindi pa rin na tinatapos eh. Nauna pa nga yung mga ibang bagay bago tong kay Imelda Marcos eh. Di ba? But anyway,
um, kung mananalo si Sara, and that's a big if, kung mananalo si Sara Duterte, baka yun ang gamitin niya against para makagante. But, hindi natin alam. Kung mananalo siya, baka nga hindi pa siya manalo, hindi natin alam. Kasi may nakita akong survey, or may napanood pala akong survey na kapag, according to the survey, which hindi naman ako naniniwala sa survey, pero sabi, kung magsasama daw ang Pink at ang loyalists, matatalo daw si Sara Duterte. But that's a given. Hindi na kailangan ng survey dyan para, Diyos ko, ilang buwan na nating sinasabi yan eh. Bago pa sila mag-survey. But I think that is underestimating the voters. Ina-underestimate yung voters. And ngayon, hindi na ako naniniwala sa survey. Pumalpak nga sila ng 2025. Ngayon pa ba? So yun. Let's see kung pero ang lala nung ginawa ni Sara Duterte. Ang lala. Ito nakita ko to. Actually, Ken Reyes, hindi nagparamdam si Sek Gibo. Take note. Yung mga kakamping ang nag-raise sa kanya. Kasi nabanggit yung pangalan niya sa isang interview, sa isang podcast ng mga kakamping. Tapos pinag-usapan na siya ng mga kakamping. So, di ba sinabi ko na sa inyo yun, mga kababayan, noon pa man. Sinabi ko na ho sa inyo na kung meron mang kandidato na pwedeng maging agreeable ang parehong Marcos supporters at mga dilawan at kakamping, sige bo. Kasi walang maibabato ang mga kakamping sa kanya at mga dilaw. Walang maibabato mga kakamping at mga dilaw sa kanya. Matalino, magaling. Pagdating sa credentials, lampas-lampas siya kay Sara Duterte. Pagdating sa talino, lampas-lampas din siya kay Sara Duterte. So, hindi hamak na wala sa kalingkingan ng dumi sa talampakan ni Gibo Teodoro si Sara Duterte. Ang meron lang si Sara Duterte, mga kababayan, last name. Yan lang ang meron siya. Pero, trapo. Lahat din ng dumi ng mga Duterte nakakabit kay Sara Duterte. Kababuyan ng Duterte, yung pagiging taksil sa bayan ng mga Duterte, lahat yan nakakabit din kay Sara Duterte. Lahat ng korupsyon ng Duterte nakakabit din sa kanya. Lahat yan. Nasa dugo eh. Nasa dugo nila eh. Mukhang nasa dugo talaga nila. So, di ba? At totoong top-notcher sa bar exam. Hindi siya 80% lang. Sara Duterte, yabang-yabang sa 80% niya. Eto, pag sinabayan siya ni Sek Gibo, top-notcher, patay ka. Iyak. Iyak ka dun, sorry. But anyway, tingnan natin kung makakapasok si Gibo, si Secretary Gibo. Lahat naman ang dadaan sa PR eh. PR lang yan. At saka may mga nagsasabi sa akin na hindi, sure ball na si Sara Duterte. Sige, for all intents and purposes, pwede nilang paniwalaan yun. Paniwalaan nila ang gusto nila. Pero, ilan na to? Feeling ko may nangyayari sa internet ko ngayon. But anyway, going back. Ito pagdating sa eleksyon ng Pilipinas, maraming factors yan. Hindi lang COMELEC ang factor dyan. Pag gumalaw ang makinarya ng administration, ulitin ko pag gumalaw ang makinarya ng administration, baka hindi manalo si Sara Duterte. No joke. Malamang hindi mananalo si Sara Duterte. Kasi may mga iba't ibang aspeto yan eh. At ang tawag doon ay yung human factor. So, syempre, pag kinausap na ang mga barangay, pag kinausap na ang mga mayor, pag kinausap ng ganun yan eh. Ganun yan. So, may mga ganyang factors sa election. So,
pwede rin lang sabihin na, hindi, mananalo si Sara kasi sikat si Sara, bla 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 bla. Suportahan siya ng INC, that's 1 million, okay lang. No problem. Pero again, pag gumalaw ang makinarya, hindi nyo mapipigilan. Si BBM nga nanalo noong 2016 eh. Pero gumalaw ang makinarya, di ba? So, yan lang kasimple yun. Yan lang kasimple yun. Marami factors yan. May COMELEC, may PR, may human factor ng mga politiko. Siyempre, maraming ano yan. So, yeah, si Sara Duterte may have the support of China. Meron man siyang yuan, wala problema. Pero iba pa rin. Local. Iba pa rin ng local eh. Iba pa rin ng local. But anyway, ako, go ako kay Gibo. Lagi ko naman sinasabi si Gisek Gibo eh. Gusto ko siyang tumakbong presidente. Pero hindi pa naman natin alam kung tatakbo siya, di ba? We don't know. Naalala ko sa isang interview, may yung nag-i-interview sa kanya, sa DCMM to eh. Sabi nung nag-i-interview sa kanya, "Sir, binoto ko kayo noong 2010 eh." Gumanon siya. Tapos, parang nagpaparinig ba na sana tumakbo ka ulit para meron ka makaming iboto na maganda. But, let's see. Okay, so mga kababayan, ganito lang po muna tayo sa ating live stream today. Magkita-kita po tayo mamayang gabi sa susunod nating live stream. God bless everyone. See you later, guys.